Hello, welcome back sa GD6 na Unity course, which is all about AI for games. So, our last progress is nakaka-select tayo. So, but merong bug. So, dapat nakaka-select lang tayo gamit yung selection box na dapat pag ganito tapos kasali yung building, dapat yung ah, units lang yung pwedeng i-select natin. So, if open natin yung selection manager natin, ayan, then punta ka kay select units inbox. So, dapat base unit lang dito. Okay, base unit. Then base unit. Okay, yan lang. So, balik tayo kaagad dito, then check natin. And, ayun. So, sila na lang. But, pwede pa rin natin i-select itong building. Okay, gawin natin is, meron na tayong, mag-add tayo ng code sa worker, but yung may UI na tayo. So, create tayo ng UI canvas. Nasaan na yung canvas dito? Then, let's call it UI canvas. So, iba yung canvas sa ito is for selection canvas. Ito naman is for UI canvas. Then scale with screen size 960 by 540. Tapos add tayo ng UI na panel. Tapos set natin siya to 100. And then dito siya sa baba. Ayan. Tapos click nyo yan. So, naka-stretch siya. Tapos, 440 yung top. And then, gawa naman tayo ulit ng UI. Tapos, panel. And then, set natin siya dito. So, shift nyo yan. Diyan. And then, siguro 350 yung, then let's name it worker panel. Okay. So, since meron tayong worker panel, right click lang natin yan. Then, add tayo ng UI para sa scroll view. So, sa scroll view, click mo itong rect transform, alt shift, then ganyan na siya. Open si scroll view. Tapos, punta ka dito kay content. As you can see, masyadong malaki yung content. So, gawin na lang natin muna ng 100. So, ganyan kalaki. And then, add tayo sa content ng UI na button. So, once pag-click mo ng button, import mo lang yung TMP. So, no need na yung mga samples ng TMP. Let's call this one as building button prefab. Then drag, wait lang, set natin siya to 80 and 80. And then kay content, add tayo ng content size feeder at saka horizontal layout group. Yung left 2, right 2, top 2, bottom 2, then spacing 3, naka upper left, and then yung horizontal is naka preferred size. Ayan, preferred size, check natin. Okay, yan, preferred size. Then pwede rin natin ito gawing prefab. Drag mo yung building button prefab sa prefabs folder. So, meron na tayong button. So, kahit i-duplicate natin yan. So, ganyan yung mangyayari.
Okay, pwede na to i-delete. So may UI na tayo. Next naman is gawa tayo ng scripts. So dito sa scripts, so create tayo ng mono behavior script. Tawagin natin building data. Then open. Tapos sa building data, gawin natin itong scriptable object. So scriptable object. Ayan. Remove natin to. Lagay tayo dito sa taas ng create asset menu. Tapos new building. And then tawagin natin tong RTS slash building data. Natin lagyan ng order. Simplihan lang natin. Okay. Save. Tapos ito yung kailangan. So copy ko na lang tapos pause nyo kasi mataas-taas to. So we have basic info, then building name, new building, sprite icon, ganyan, then ganyan. So save, tapos gawa naman tayo na punta muna tayo sa base building. Extend attach natin yung serializable field na building data. Tapos building data, lagay natin dito is yung max self building data. Okay, yan lang need natin i-add sa base building. Pwede na siya i-close. Tapos gawa tayo ng scripts para sa ating building placed manager. So new file, building placement manager.cs. Okay. Tapos niyan sa ating building placed manager, so ito yung manager kung paano tayo mag-build kay worker. So punta muna tayo kay worker saglit kasi may add tayo sa kanya. So worker, so gawa na tayo ng public enum, worker state, tapos idle, tapos moving to build, and then building. Ayan. Tapos public na worker state, and then public na buildable building data, and then public if it is placing. So ito yung gagamitin natin. Check natin if yung worker na to is na-click natin yung one of button na sa scroll view niya. Okay. And save natin. Balik tayo kay placement manager. So kay placement manager, kailangan natin ng using na Unity Engine, tapos using for UI, so UI, and then using para sa TMP Pro. Okay, then public class na building placement manager. So hindi natin kailangan yung iba dyan. So okay, so since gawin nating singleton yung building placement manager natin. So para magawa yan, so gawa mo tayo ng void na awake, tapos need natin if ito instance is equals null,
Then, lagay natin. So, baka nalito. So, ganito na lang. Para hindi malito. Oops. Control X. Ayan. And then, balik tayo sa variable declarations. So, need natin ng layer mask. Same with our selection manager kung saan tayo pwede maglagay ng building. Okay. Then, layer mask. Then, placement layer mask. Then, serializable field para sa ating building na button prefab. And then, yung UI parent transform. So, okay. Need natin ng game object pala. So, game object. Then, camera. Then, our main camera. Tapos, game object. Tapos, building preview. Kasi, yung building preview, once na-click natin yung button, so, once na-click natin yung button sa ating UI, pag click natin dyan, so bali yung building magpa-follow sa ating cursor. So, kaya meron tayong ganyan. And then, yung building data as our current building data na ito. Kasi as you can see, yung building data merong prefab ng construction prefab at saka finish prefab. Then, balik dito. Tapos, kung sinong worker. So, for example, pag once nag-click ako ng worker, sinong worker ba ang i-display natin dito? So, kasi, like for example, marami kang worker. Pag marami kang worker, then, di mo alam kung sinong worker UI ang i-display mo dito. So, kaya, need natin ng selected worker. Tapos, gawa tayo ng public na boolean para check natin if is placing ba yung, it means if may laman ba ito, then for sure si is placing is equals to true. And if null, wala siyang laman, then false yung is placing natin. So para maka-place ka, one at a time lang gamit sa cursor mo. Okay. Then, next naman is yung public void na show building UI. And then, gawa tayo ng populate. So, ganito. Void na populate, which is yung worker. Okay. Tapos, for each, then, destroy natin para clear lang natin. Okay. And then, for each na naman, para check natin if, kasi kung pupunta tayo kay worker, si worker meron siyang array na building data. So, kaya need natin i-for each yung buildable data ni worker. So, building data in worker dot buildable data. So, check natin sa game object our button, then instantiate natin yung button na prefab ito. So, instantiate sa ating UI na parent transform. Okay. Then, next naman is yung button natin that get component para sa
get component in children na lang para check natin yung image. Tapos ilagay natin yung sprite nating image equals ating data.icon. So remember, si data is building data na may sprite na icon. So kulang. Then next is button that get component in children. Tapos check natin if meron bang Text Mesh Pro. Kasi need natin ilagay yung text ng ating building name. Okay. Then the text equals ating data dot building name. Then lastly, button that get component, tapos button dot on click, then dot add listener. So need natin dito ng listener. Let's call it start placement. Okay. But wala pa tayong function nito. So gawa natin. So void start placement. Then need natin ng reference kay data. So we need building data, then data. So we need data dito. So, and then if yung may laman ang selected na worker or not equal to null, then let's if may laman, then our current na building data, which is sa bit pass natin dyan, is equal sa ating data. Then our building na preview, which is game object yung data type niya. Then instantiate saan na ba yun? Our current building data dot kunin natin yung construction prefab. Tapos yung selected worker that is placing, it means nagpe-place na siya. So true. Then so save. Wait, si main camera need natin dito. Okay, main camera equals camera.main. Okay. So bakit kailangan natin yung main camera.main? Kasi gawa tayo ng void update. Kasi need kasi natin i-track yung cursor natin. So madali lang. Since we are calling the start placement, once na-call natin ito, then for sure yung building preview instance may laman na. So if yung building instance is not equal to null, then therefore i-follow natin yung building preview instance sa ating camera. So, but kailangan natin ng ray kasi need natin i-display yung construction na prefab sa ating floor. So, equals main camera dot screen to point ray, then input dot mouse position, and then if physics dot raycast, then ray out, then let's call it raycast, then hit, then mat float matf dot matf dot infinity. It means ito is yan is length yan. Okay. Then
placement layer mask. And then building preview instance that transform that position is equals to our hit dot point. Okay. So, itry natin. Punta tayo dito kay selection manager. Okay, selection manager. So, sa selection manager, need natin maggawa ng update UI. Need pala muna natin ng selected worker. So, sa selected worker, we need worker, tapos active worker. Okay, then sa active worker, gawa tayo dito ng void update UI. Okay, sa update UI, check natin if active worker, hindi pala. Set natin siya sa null kasi yung update UI nagre-refresh tayo. So for each na ano nga yung iSelectable obj in selected object. So, check natin if yung obj is worker. Then if it's worker, then check naman natin if yung current state niya, so bali yung object, so di ba si selected object is list dito, list iSelectable, and then kaya yung data type ng ating for each is iSelectable. Then every index of our list na kay selected object, tinawag nating obj. So check naman natin if obj is worker. So 'di ba si worker nag-extend kay base unit, and then si base unit nag-extend kay iSelectable. So sa selection manager, para siyang pabaliktad. Galing tayo kay iSelectable, ito. Galing tayo kay iSelectable na interface, and then si iSelectable nag-extend kay ano sana ba yung si base unit, and then si base unit is ginamit ni worker, which is si worker nag-extend kay base unit. Kaya pwede nating matrack si obj if it is a worker. So worker, check natin if yung current state niya is equal sa worker.state naka-idle. If naka-idle siya, then pwede tayong build para sa kanya. Mag-assign tayo ng building na gagawin niya. So building placement manager instance show building UI, but I think our building wala pa tayong show. Ay, meron na. So saan ba natin siya ginamit? Okay, meron na pala. Show building UI, then si worker. Then active na worker set to our selected na worker. Then let's return to null. Kasi dito sa update na UI, yung building a placement manager instance hide natin yung i-hide natin. So need natin i-hide. So hide all UI once na nag-deselect tayo.
Okay, need natin ito. Balik tayo kay placement manager. Ayan. So, need natin ng void. So, ang need lang natin sa hide UI is yung UI parent transform at game object set active to false. Hide lang natin. Then, yung selected worker is equals to null. Then, hide all UI. Balik dito. Ayan. Bakit nag-error siya? Building placement manager. Nga pala. Di naka-public. And then, sa update UI, lagay natin siya sa ating dito. Ayan. So, once nag-select tayo, check natin if meron bang worker ba yung na-click natin. So, marami pang kulang nito. Ilang minutes na ba? Naka 26 minutes na. So, mag-set up na lang tayo ng mga prefabs at saka scriptable objects. So, bilisan lang natin. So, una dito tayo sa prefab. So, copy natin ito, duplicate. Let's call it construction. And then, remove natin ito. Remove component. Then, meron tayong building data dyan. So, balik tayo kay script. Gawa tayo ng folder para sa scriptable objects. And then, right-click, create RTS, building data, command center. And then, yung building name is command center. Wala pa tayong sprite, so meron akong dinownload. So, nasan ko ba yan nalagay? Second sem, first term, GD6, ayan. Oops, drag ko na lang instant dito sa project natin. Okay, tapos balik dito sa ating scriptable object. Wala pa tayong prefabs. So, gawa na tayo ng prefabs nito. Okay. Then, wait lang. Drag natin si building data. Oops. Wait lang, ba't ayaw? This is building data. Command center, building data. Wait lang. Okay, nagka-error kasi nag-duplicate yung building data ko na script. So, highlight si command center at si construction, drag yung building data. And then si building data at si construction, drag natin siya sa ating prefabs. And then, balik tayo kay nasa na ba yung scriptable object, drag natin yung construction sa construction prefab, si command center sa finish, and then let's call it command center. Sa sprite sa icon naman is wala pa tayong icon dyan. Okay, open natin. Oops, set natin siya into Sprite 2D UI. And then sa inyo is need nyo pa i-install yung Sprite editor. Sa akin, na-install ko na. So, yes lang. Tapos, slice ko siya by cell count. 5 by 5. Slice. Then, click ko ito. Tawagin ko ito. Command Center UI. Apply. Close. Balik dito kay scriptable object. Hanapin natin itong UI. And then, okay na yan.
Tapos nga pala si construction, need natin ibahin yung materials niya. So, punta kay material folder, material, and then construction. Instead na opaque, dapat naka-transparent. Then, naka 50. Tapos, punta ka kay construction. Drag mo yung ganyan. And then, override. Apply all lang siya. Dito din. Then, I think pwede na natin itong i-delete. Tapos, ano pa ba kulang? Wala pa tayo. Hindi pa natin na-add sa manager si placement manager. Dapat nakaset sa floor. Tapos, nasa na ba? Yung content, which is yung parent transform. Button prefab. Double check natin itong prefab na ito. Masyadong mataas at saka malaki yung button. Then, auto natin, 1. Tapos, okay. And then, punta tayo kay worker. Need natin mag-add ng scriptable object sa kanya, which is si command center, yung mga buildable data niya. Then, check natin. Then, pag click natin sa kanya, ayun, meron siyang lumabas na worker. Pag nag-deselect naman tayo, so mawawala siya. So, pag click natin sa button, ayun lang. Hindi siya naka-follow. Double check natin sa code. So, at least, gumana na siya, di ba? Save muna natin. So, double check. Okay, mali yung gamit natin. Mouse position dapat. Okay, I think sakto na to. So, naka 32 minutes tayo. So, mataas-taas to. So, kulang pa talaga to. Ayun, na siya. But, di pa natin siya ma-place. Kasi, kung balik tayo sa code, nasa populate and preview pa lang tayo. Wala pa tayong confirmation para sa pag-click. So, okay. Sa next video is para sa confirmation of building. Okay.